Siyempre sa mga Magnolia fans ngayon na pinag-uusapan pa rin ay itong napipintong pag-alis ni William Navarro papunta dito sa Korea at mukhang nakapirma na raw ito ng kontrata. Pero sa ngayon, mukhang hindi na dapat yan masyadong problemahin ng Magnolia dahil ayon dito sa mga nasa kampo nila ay meron na raw sila mga nakikita na mga pwedeng makuhang panibagong players dito at kabilang na dyan dito sa darating na draft. At kukuha daw sila ng isang 6'10 player na ipapalit dito kay William Navarro. So kasi para doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong pagbenta sa Terra Firma ay hindi na raw matutuloy. Hindi nagkasundo itong Zamboanga Valientes at itong Terra Firma sa mga aspeto ng trade. So maglalaro pa rin ng Terra Firma dito sa darating na bagong season. At least doon sa Open Conference, yung first conference. Ibig nito sabihin, yung number 1 draft pick ay nasa Terra Firma pa rin at yan ay pwede nang makuha ngayon ng Magnolia Chicken Templados. Alam natin na madalas ay gusto rin niyang kunin ng San Miguel at nitong Barangay Ginebra. Pero sa totoo lang naman, mas kinakailangan niya ng Magnolia ngayon, lalo na at umalis na nga si William Navarro. At yung draft pick na yan ang gagamitin ng Magnolia para makakuha sila ng player na kanilang kinakailangan ngayon para mag-fill up doon sa pagkawala ni Navarro. At sa tingin ko marami naman pwedeng makuha ang Magnolia. Pwede nating isa-isahin yan. Nandiyan of course itong mga malalaki, si CJ Lane, si Quentin Brown, si J.O. Chu. Nandiyan din sila Darren Mayo, itong si DJ Fener, si Justice DeCourcy, si Raven Cortez, Will Gosum. Marami na pwedeng mga forward at stretch forward na pwedeng makuha itong Magnolia. Ang importante dito, kinakailangan ma-acquire muna nila yung first round draft pick ng Terra Firma dahil dyan nakasalalay lahat. Kung sakaling hindi nila makuha yung first round draft pick ng Terra Firma, pwede nila subukan iyon namang draft pick nitong Phoenix Fuel Masters na pang number 2. So magiging maganda rin yan para dito sa Magnolia. Pero syempre, hindi lang naman Magnolia ang nagpapalakas ng koponan ngayon. At kabilang na rin daw dyan doon sa mga teams na nagre-ready ay itong koponan ni Coach Jongwoo Chico na NLEX Road Warriors at ready na round nito na gumawa ng mga hakbang para mapanatili ito si Robert Bolick sa kanilang roster. Kabilang daw doon sa mga hakbang na gustong gawin itong NLEX Road Warriors ay kausapin na itong Blackwater Bossing o kaya itong Converge Fiber Access para makakuha ng mga top talent. In particular, ito si Jeyo Ambohot ng Converge daw ang gustong makuha nitong si Coach Jongwoo Chico. Kasi itong si Ambohot yan ay 6'8 player na merong 3-point shot. Alam natin na magiging malaki ang tulong nito dito kay Robert Bolick. Siguro naman kung kayo nanonood ng laro ng NLEX Road Warriors, alam na ninyo na yung usually nagiging problema dito ay palagi na lamang nagkakaroon ng tinatawag na problema pagdating sa support kay Robert Bolick. Kadalasan ang nakatutulong lang pagdating sa scoring ay itong si Brandon Ramirez o kaya si Enoch Valdez pero hindi rin yan consistent. Kaya nga kung nandyan si Jeyo Ambohot, magkakaroon ng isa pang scorer na magagamit itong si Coach Jongwoo Chico at si Robert Bolick hindi na masyadong mapupwersa na siya lang talaga ang tumira ng tumira. Pangalawa, ito si Jeyo Ambohot sa kanyang height ay pwede rin niyang gawin na rebounder nitong si Coach Jongwoo Chico. At alam natin na ang NLEX, yan yung MVP team talaga na kulang dito sa mga big men. Kaya magiging okay talaga to para dito sa Road Warriors kung sakasakali. At sa ngayon, dito natin masasabi din na magiging maganda resulta nito kung sakasakali nga na matuloy na iyong paglipat nitong si Jeyo Ambohot. Ang pag-uusapan na lamang siguro ay kung sino iyong mga ipapalit dyan ni Coach Jongwoo Chico para naman mapa-agree si Delta Pineda.